Hello everyone, welcome to Hula Juan. Ang reading na ito ay para sa mga Virgo. So, ang reading na ito ay para sa mga Virgo sa month of May 2024. Unahin natin ang general forecast, susundan ng career and money, then relationships or love life, and then advice cards. Welcome po kayong lahat dito sa Hula Juan. Ang goal ng channel nito ay magbigay ng gabay using light from above para may positive energies ang lahat. So unahin natin ang general forecast. Okay. Queen of Pentacles, you have the Five of Wands, you have the Ace of Wands, you have the Four of Cups, and Seven of Cups in reverse. So Queen of Pentacles, nakikita ko sa inyo na ito kayo, para kayong very kumbaga, you have this maturity sa inyo pagdating sa mga resources ninyo and pagdating sa yun, kahit sa logical way of thinking kung paano gagamitin ang pera nyo, ang oras ninyo, ang mga kakayahan ninyo, ang mga gusto ninyong gawin sa buhay, ang mga pwede nyong i-share sa ibang tao. Kumbaga, nafe-feel ko na parang minsan may pagkamapili, pero it's coming from that sense of inaalagaan mo din yung sarili mo pagdating doon. In the past, you have this kind of arguments or some kind of disagreements sa ibang tao, or pwede din na parang talagang may mga taong nagcha-challenge sa inyo. Nakikita ko yon na parang it can also be some kind of politics involved. So para siyang parang kumbaga hindi kayo magkaintindihan tapos bahala na, basta kumbaga walang logic, basta magkaaway na lang kayo. Parang yun yung feeling nito. So you have the Ace of Wands in reverse. Idadagdag ko lang din na parang medyo senseless yung kung ano man tong arguments in the past. Okay? Kumbaga hindi kasi siya masyadong pinag-isipan. Yun yung dating. Ace of Wands in reverse. There is a lack of creativity or there's a lack of inspiration pagdating sa inyong mga pangsariling ambitions or pwedeng pangsariling gustong hobbies, ganyan. Parang may kulang para kayong walang gana. Ganon. Parang ayaw yung gumawa, ayaw yung gumalaw, ganyan. So, ano ang advice sa inyo? General advice for the Virgos out there. Virgos, you have to be more accepting of other people's help or of other people's company. Hindi mo kailangan mapag-isa, hindi mo kailangan na maging matampuhin, ganyan. You really have to be accepting of other people's opinion. Kasi pwedeng ang tulong nila sa inyo is their advice, ganyan. So, kailangan mo ding makinig sa iba. Kailangan mo ding tignan kung ano ang kumbaga, in other words, yung pagiging makasarili or pagiging mapag-isa at iisipin mo lang kung ano yung gusto mong isipin is hindi nakakabuti for you. Kailangan mo makinig sa ibang tao, kailangan mo tignan ano ba yung meron nila na sinasabi nila for you. Okay? Kasi minsan, feeling mo, ang nararamdaman ko dito, Virgo, minsan parang feeling mo, bakit naman yan ang sinasabi niya sa akin? Bakit naman ganito? But it feels like for me, minsan, yung mga bagay na yun pa yung, dahil minsan hindi mo sila pinapakinggan, nami-miss out, na nawawala sa'yo yung parang opportunity para malaman kung ano yung kung ano yung ibang opinion. Okay? You have the Seven of Cups in reverse. Seven of Cups in reverse, ang potential kasi na pwedeng mangyari, no, is parang magagawa mo ang mga bagay na kumbaga gawing totoo yung mga bagay na iniisip mo. At the same time, it can also be na parang medyo negative thinker. Okay? So,
it can be it can be it can be that parang nawawalan ka ng loob, pero sa totoo lang napaka kayang mong achievein yung mga bagay. Yun yung nakikita ko sa inyo, yun yung challenge na nakikita ko rito. So, move on na tayo sa career and money. Kung nakatulong sa inyo ang reading na to, please subscribe, hit the like button if you are on YouTube, like and follow pag kayo naman ay nasa Facebook. Huwag niyo po kalimutan i-share ito sa mga kakilala ninyo na may need for or may kailangan sa reading. Maliit na bagay lang po ito to support this channel para blessings ang umikot sa ating community. So, career and money. You have the Devil, you have the Five of Wands, you have the Queen of Swords in reverse, you have the Nine of Cups, and the Three of Swords. Okay. First card. Pagdating sa career and money, parang ang dating nito sa akin is para kayong ginagawa nyo naman yung work ninyo, but it just feels like, or gumagawa kayo ng paraan when it comes to your career and money, but then merong mga situations na parang natatempt ka to be somehow not a very good person. Sabihin na lang natin ganon. Kumbaga minsan may naiisip ka or may gusto kang gawin, pero parang alam mo yun, parang hindi mo naman kasalanan eh. Kumbaga yung sitwasyon na pupush ka sa mga ganong klaseng tactic or pag-iisip, ganyan. Pwede din naman sa inyo yung iba tinatamad or parang hindi masyadong, kumbaga iba na yung ginagawa nila sa trabaho nila. Okay? Medyo hindi inspiring, ganyan. Okay? So, Five of Wands in reverse. In the past, siguro may mga bagay or may mga situations sa parang natapos or parang nagkaroon ng conclusion yung mga pinag-awayan or mga gulo. Okay? You have the Queen of Swords energy in reverse. So there is a lack of maturity pagdating naman sa inyong logic or thinking. So medyo minsan, hindi ko alam sa inyo kung are you being emotional ba about your work or your money? Is there something that is parang bothering you na parang hindi ka makapag-isip ng maayos? Because it feels like to me na yung nangyari noon, naapektuhan ka ba din ngayon? Na dapat siguro hindi na. May mga feelings dito na parang somehow may hinanakit, okay? Or parang merong naiisip pa yung dati, kaya parang hindi ka masyadong okay sa ngayon. So there is this feelings na nakikita ko dyan pagdating sa inyong career. Ang advice niyo is to be the Nine of Cups. Nine of Cups is parang just feel more happy. Ano bang meron mo, you have to be more fulfilled, you have to be more parang masaya lang. Kumbaga, may trabaho ako ngayon, I'm happy. Meron akong ganitong pera, masaya ako. Kailangan mo ma-feel yun. Kailangan mong punuin yung sarili mo muna ng ganong klaseng happiness. And then, yun yung punuin mo yung sarili mo. And then, because ang potential na pwede mangyari is Three of Swords in reverse. So, lahat ng sakit, lahat ng hindi masaya, pwede mo siyang baliktarin. Okay? Kaya siya. You really just need to help yourself. Okay? So, relationships and love life tayo. So, yun. Yung pagdating sa career and money mo, Virgo, you really just need to help yourself. Kasi parang ikaw na lang yung hindi nakakapag-move on. Parang ikaw na lang yung gumagawa ng sarili mong gustong mangyari. Kasi ang dating nito, you can change it by yourself. Wala nang pakialam kung ano yung tingin ng iba, wala nang pakialam kung paano yung iba, ikaw mismo ang pwedeng mag-asikaso ng iyong career and money. Okay, isa pang shuffle for all the Virgos.
So, ang dumarating sa akin, no, okay, shower ko lang konti para mas ma-explain ko to. Ang dating sa akin, Virgos, pagdating sa career and money mo, ikaw na lang yung limitation. Kumbaga, kung tingin mo hindi mo kaya, then talagang hindi mo kaya. Yun yung dumarating sa akin. Pero kung tingin mo kaya mo, walang makakapigil sa'yo. Oops. Okay. Okay. Pagdating sa relationships, you have the Six of Cups, Seven of Cups, Nine of Cups, Judgment card, and the Prince of Pentacles. Okay. Tignan natin. Ano ba? You have the Six of Cups. A present energy mo, Six of Cups, nararamdaman ko sa inyo yung parang, pagdating sa relationships, hindi, again, ulitin ko, hindi to limited sa love life. It can also be your family, it can also be your colleagues, friends, kaklase, ayan, ganyan. Kapitbahay, kung sino yung may relationships ka, okay? Six of Cups, there is this feelings na parang gusto mong, or parang may masayang feeling na parang malayo yung hinuhugutan, na parang pwede kayong mag-share ng love sa isa't isa, sa ibang tao. You have this parang gusto mo lang mag-feel good. And probably may mga tao na parang matagal mo nang hindi nakita, ganyan, na pwedeng bumalik, or parang matagal mo nang hindi na kausap, or tagal mo nang hindi na, alam mo yon, walang communication and nagbabalik. Pwedeng ganun. You have also the Seven of Cups. Siguro before kasi parang may mga gusto kang mangyari sa relationships mo and then parang ano lang, naisip mo lang siya. Pero ngayon parang siguro these are some of the things na pwede na parang maalala mo. And parang yun yung gusto mong bigyan ng some kind of energy. So you have the Nine of Cups. This Nine of Cups is a lot of, paano ba? There's a lot of contentment pagdating sa relationships. There will be opportunities for you na parang to feel happier and to feel secure about your relationships. You have the Judgment card sa advice mo. Kailangan mong bigyan ng pansin dahil ito yung ang sinasabi kasi rito, ang sinasabi dito, kung may nabanggit ang isang tao or may ginawa yung isang tao, or kumbaga you have to acknowledge na yung mga relationships mo ngayon, yun yung naging bunga ng mga actions in the past. And kung minsan nagsasabi ang mga tao sa inyo na parang, uy, gusto ko yung ginawa mo, or I like what you did, na parang na-appreciate kita, that is because ng mga ginawa mo. Kung mayroon din naman naglabas ng sama ng loob sa'yo, or parang na-realize mo na parang, ay, galit siya sa akin, or parang nagsabi siya sa akin na ganito, ganyan, na medyo hindi maganda, you have to know na ito ay dahil sa mga nagawa in the past. Okay? Kailangan mong ma-realize, kailangan mo siyang isipin na ganun. Kailangan mong maging aware, self-awareness. And you also have to parang be more ask for guidance, no? Sa iyong faith. And you have to be more self-aware and realize kung ano yung mga ginawa ng iba at ginawa mo. You have the potential, you have the Prince of Discs, or the pages of Pentacles. Dating nito sa akin is yung magiging relationship mo with your money and your time towards your
the people around you is medyo mas maluwag. Hindi siya ganun ka, kumbaga mas ma-realize mo siguro that you have to give more instead of being makwenta sa ibang tao. Okay? So yun yung nakikita ko dito. So let's get some advice cards. Meron po tayong 2024 forecast for your sign. Kung hindi nyo po yun napanood, hanapin nyo lang sa videos ko. Yun po yung magiging gabay ninyo sa buong taon. Okay, so advice card number 1. Advice card number 2. Okay. Ito yung isa pa. Okay. First advice card. Attracting, not chasing. Anything or anyone you chase after will run the other way because of the fears underlying chasing energy. Instead, attract what you need by sending out love, gratitude, and welcoming energy. So always use na parang yun nga eh. Always be loving and always give that to other people, even to yourself, and be that person na parang makapagpasaya sa sarili mo and magbibigay din ng value sa ibang tao. And then, that's when you attract the same energy. Autumn. Abundance, preparation, and harvest. Alam mo, Virgo, may mga paparating naman sa'yo talaga eh, na para sa'yo. But it's just that ang naramdaman ko dito, you really just have to really accept it. You have to be open to accept the good things or the abundance in your life. Solitude. Once you embrace inner divine and your own sacred solitude, the right people arrive at the right time. Exactly on schedule without forcing. So, ayun na nga eh. Always have that connection sa taas and darating yung mga para sa'yo. Okay? Medyo challenging yung dating nito for you kasi ang kalaban mo yung belief eh. And you have to be this person na talagang buo para sa sarili mo. And you have to feel more love. Okay? Yan ang forecast mo for this month. Subscribe on YouTube and follow Hula Juan on Facebook para puro blessings lang ang umiikot sa community natin. Always remember sa lahat ng gagawin mong desisyon, dapat mabuti ang iyong intention. So, see you sa next reading.